you caring so much about things in people, environment. Tapos, pag may sinasabi ka, your expectation is not, hindi nakuha or hindi na meet yung expectations mo, mapipikon ka. Sabi lang naman ako, galing. So ano yung ibig sabihin ni Rabbi doon? Right? You care about things way too much. Gusto mo lagi kang epal. Gusto mo lagi kang kasama sa usapan. Anong intindi niyo doon? Halos lahat kayo dito guilty. Ang asawa ko medyo nagle-less na yan kasi lagi kang susupalpal. So, anong intindi ninyo? At paano niyo ito, tingnan niyo yung sarili niyo base dun sa sinasabi ni Rabbi. Sa anak, sa kapatid, sa pinsan, sa asawa, lalo na. Sa mga taong kausap, lalo na pag maraming grupo-grupo nagkikwento. Alright, thank you, June. Alright, thank you for all the readers who are watching our gospel mentioned today. So, blessings after the reading. Baruch hatayahu Eloheinu melech haolam asher natan aleinu Torah emet v'chayei olam l'teinu b'tochenu. Baruch hatayahu Eloheinu haTorah. Amen. In English. Blessed are you, Yahweh, sovereign of the universe, who has given us the Torah of truth, implanting within us eternal life. And blessed are you, Yahweh, giver of the Torah. Amen. Amen. All right, so what we're going to do, we will be watching yung Midrash. Dito na tayo, no? But you can take notes. Pwede rin kayong magtanong. Baka meron kayong mga nakita rito. Alright, this is Mark, right? So alam natin ito yung kasama sa 12 disciples. Sino nagsasalita dito? Si Yeshua, right? So yung sinulat lang ni Mark. Allows us, tayo daw, allow us to reach conclusions that are based on facts. Anong facts? Reality. Rather than emotions. If you have the sound mind, the proper mindset, mas makakapagdesisyon ka raw ng mas matiwasay, magaan, mas makakahanap ka ng proper na solution. At ang pinaka-good news pa sa lahat, meron kayong leadership on structure, hindi lang kung sino-sino, but ibig sabihin, Ephesians 4:11, para lapitan at linawin at iklaro ang mga bagay-bagay na yan. Ay kung talaga naniniwala ka, alam mo lahat, walang sasablay. Clarity. Pag klaro ang isip, right? Mas nakakapag-isip ka ng maayos. Yung shalom na tinatawag. Or naka-experience ka na ba ng ang gulo, Teacher Jet, ang gulo ng isip ko ngayon, hindi ko pa maintindihan. Saan kaya ako mag-uumpisa? Alam niyo yan. Lahat kayo naka-experience ng ganyan, hindi man dito, kahit dati pa, we've all, I'm one of them, in the past, not anymore, but yun nga the clarity of mind. Number 4, when you have a sound mind, a sound body, you get better sleep. Pag magulo utak nyo, nakakatulog ka na mahimbing?